Sa gitna ng Lakers comeback win kontra Grizzlies, may mas malaking kwento sa likod ng scoreline. Hindi ito tungkol sa highlights, kundi sa disiplina, accountability at kung paano nagre-react ang team kapag sinisita ng coach. Matapos sabihin ni JJ Redick na pumalpak ang Lakers sa 8 after-timeout plays o ATOs, diretsong sinabi ni LeBron James, "That's unacceptable." Walang paligoy-ligoy, walang depensa. Ito ang klase ng pahayag na nagpapakita kung nasaan ang mindset ng leader ng Lakers ngayon. Ayon kay JJ Redick, 8 beses pumali ang Lakers sa ATO execution noong Friday. Para sa isang team na gustong maging contender, malaking red flag yan. Pero ang mas mahalaga kung paano tumugon ang team. Pagdating ng Sunday, sinabi ni Redick na isang ATO na lang ang nagkamali. At dito pumasok ang sinabi ni LeBron. Narinig ng mga players ang puna, tinanggap ang responsibilidad at gumawa ng 180-degree na pagbabago. Makikita ito mismo sa laro ni LeBron. Mayroon siyang 10 assists at isang turnover lang. Mahalaga yan dahil mas madalas na siyang off the ball ngayon kasabay sina Luka Doncic at ayon kay LeBron, kapag bihira mong hawakan ng bola, mas tumitindi ang focus mo sa bawat possession. Hindi ka pwedeng mag-aksaya. Ibig sabihin, mas calculated ang desisyon, mas malinaw ang reads at mas disiplinado ang galaw. Kasabay nito, isang tahimik pero malaking factor ang performance ni Jake LaRavia. May 26 points, 5 rebounds, 4 assists at isang steal laban sa Grizzlies. Ayon sa kanya, tiwala lang siya sa trabahong inilagay niya sa mga nakaraang linggo. Simple pero malinaw ang mensahe, preparation meets opportunity. Sa isang roster na puno ng stars, ang ganitong klaseng role player ang nagbibigay ng stability kapag may off night ang iba. Samantala, sa likod ng court may gumagalaw na usapan. Ayon kay Bleacher Report writer Dan Favale, posibleng low-cost target ng Lakers si Robert Williams III ng Portland. Kahit maganda ang ipinapakita ni Jackson Hayes, malinaw na kailangan pa rin ng Lakers ng mas reliable na backup big sa likod ni DeAndre Ayton. Kapag healthy, dala ni Robert Williams ang rim protection, vertical threat at defensive disruption. Malaking if ang health, pero yan din ang dahilan kung bakit pwedeng makuha siya ng Lakers nang hindi sumusuko ng mahalagang draft assets. Sa ngayon, malinaw ang direksyon ng Lakers. Mas may accountability, mas malinaw ang roles, at mas seryoso ang execution. Pero sapat ba ito para sa long-term success? Tama ba ang balanse ni LeBron, Luka at AR? At kung sakali, sulit ba ang risk kay Robert Williams III? Kayo, ano sa tingin nyo? Ito na ba ang totoong identity ng Lakers ngayong season? Comment down below. Kamara sprinting to catch up with the flow. Carroll backs in. That was